Kita. Philippine Consular Team pinulong na ang Filipino community sa Sendai para alamin ang kanilang lagay kasunod po ng lindol at tsunami. Kasama ng Philippine Consular Team sa pagpunta sa Sendai ang GMA News Team. At para sa detalye, may report si Chino Gaston. Chino, kamusta na? Yes, Igan, narating na kahapon ng gabi ng mga tauhan ng Embahada ng Pilipinas ang Sendai City, ang pinakalubhang tinamaan ng lugar ng tsunami sa Japan. Agad nakipagpulong sina Vice Consul Ryan Pondok at Descent Attaché Colonel Chito Silbol sa mga lider ng Pinoy community dito para agad malaman ang estado ng mga kababayan natin rito. Sa kabutihang palad, wala pang ulat ng sino mang Pinoy na nasawi o nasaktan sa Sendai. Nakailang tawag din si Vice Consul Pondok sa mga telepono ng mga Pinoy sa mismong coastal area at lahat na natawagan ay nagsabing nasa mabuti silang kalagayan at wala ring balitang may mga Pinoy na nasawi sa trahedya. Ang Sendai sa Miyagi Prefecture ang pinakamalaking syudad sa bahaging ito ng Japan. Tinatayang mahigit kumulang 1,000 Pinoy ang nakatira sa Miyagi pa lamang. Ngayong araw, tutungo ang embassy team kasama ng GMA News sa coastal area para personal na hanapin at alamin ang lawak ng pinsala at matukoy kung ano-ano ang mga pangangailangan ng mga Pilipino rito. Parating ngayong araw din, Igan, ang isa pang team mula Tokyo na may dalang supplies para sa mga kababayan natin dito. Igan? Chino, sa pag-ikot nyo dyan, kamusta yung iyong mga nakita? Pagpasok natin sa Sendai, nakakagulat kasi ang ini-expect natin ay wala nga itong kuryente, walang mga tao, at napakalawak ng devastation. Pero sa Central District, pagpasok mo ng Sendai, sa Central District nila, gumagana lahat ng mga facilities. Merong gumagana ang mga traffic lights, may ilaw. Pagdating mo sa coastal areas, dito mo na nga makikita yung lawak ng devastation. Pero mismo sa central area, pagdamat makikita mo parang normal ang takbo ng sitwasyon. Makikita mo gumagala ang mga tao. Karamihan ng mga establishmento dito ay sarado at wala kang mabiling pagkain sa mga establishmento, restaurant o maging kahit sa mga grocery dito. Okay, may ulat na tuloy-tuloy pa rin ng aftershocks. Ikaw ba may naramdaman habang nasa Sendai? Sa ngayon, wala tayong nararamdamang aftershock. Kung meron man, napakahina na hindi natin ma-detect. Ang masabi ko lang, kahapon sa Tokyo, tuloy-tuloy. Meron kaming nararamdaman doon sa Tokyo. Pero dito sa Sendai, sa ngayon, wala pa. Okay. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Chino Gaston po, nagulat mula sa mismo dyan po sa Sendai, Japan. Pilit namang bumabango ng mga taga-Japan mula sa tumamang lindol at tsunami. Puspusan na rin ang relief operations para sa mga nakaligtas. Narito ang report. Sa kabila ng hinagpis dulot ng matinding kalamidad na pinagdaanan, pinipilit bumangon ng mga residenteng sinalanta ng lindol at tsunami sa Japan. Ang ilan sa kanila, nagsibali ka na sa kanilang bahay para maglinis at isalba ang mga gamit na mapapakinabangan pa. Kahit sira-sira at puno ng putik, maswerte pa rin daw sila at may bahay pa silang mababalikan. Ang ilang residential area kasi tulad nito, mistulang malawak na tambakan na lamang ng basura dahil sa tindi ng pinsala. Ang mga sasakyan, nakahambalang sa daan at di na mapapakinabangan. Nakatambak ang debris mula sa mga gumuhong infrastruktura. Ang lahat ng yan dahil sa magnitude 9 earthquake na sinundan ng tsunami nitong Biyernes. Ayon sa mga eksperto, dahil sa lakas ng lindol, gumalaw ang main island ng Japan ng 8 talampakan mula sa orihinal nitong pwesto at nabago ang aksis ng mundo ng 4 na pulgada. Hanggang kahapon, patuloy ang paglala ng pinsala dulot ng tsunami. Libo-libong residente ang inilikas at namumuluyan ngayon sa mga evacuation center. Puspusan ang pagrarasyon ng gobyerno ng pagkain, tubig at petrolyo sa mga survivor na na-stranded sa mga nasirang bahay at gusali. Nasa 1,600 na ang patay sa lindol at tsunami pero posibleng lumobo raw sa 10,000 ang death toll. Para sa unang balita, Dante Perelio, reporting. Mga residenteng malapit sa sumabog na reactor sa nuclear power plant sa Fukushima, Japan, sinusuri na kung na-expose sila sa mataas na radiation. Maaring magdulot ng thyroid cancer ang radiation exposure. Mula sa Japan, naritong report ni Chino Gaston. Pila-pila at isa-isang sinusuri para sa radiation exposure ang mga residente ng Fukushima, Japan. Naharap sila sa panganib na dala ng radiation leak matapos sumabog ang isang reactor sa nuclear power plant
Nagkaroon ng pagsabog ng subukang palabasin ng hangin sa reactor para makontrol ang air pressure nito. Mahigit 140,000 na ang inilikas at nasa 160 ang pinangangambahang na-expose sa radiation. Kapag mataas masyadong exposure sa radiation, maaari itong magdulot ng thyroid cancer. Kaya mga residente, bibigyan ng iodine bilang proteksyon. Ang cooling system naman ng pangalawang reactor ng planta, bumigay na rin. Pinapalabas na rin ang hangin sa naturang reactor para mabawasan ang pressure sa loob nito. Pagamat may halong radioactive chemicals ang pinapalabas na hangin, tiniyak ng mga otoridad na mababa lamang ang radioactive level nito at hindi raw ito makaapekto sa tao. Pinupuno na rin ng tubig dagat ang mga reactor para hindi ito mag-overheat. Kapag nag-overheat kasi ang mga reactor, maaaring magkaroon ng nuclear meltdown o pagpalya ng reactor at pagkalat ng radioactive materials. Sa maraming lugar dito sa Japan, tuloy pa rin ang rescue operations. Tumutulong ng rescuers ng China. Papunta na rin ang rescuers ng Australia. Abala ang Philippine Embassy sa pag-alam kung may mga Pinoy na nadamay sa trahedya. Ayon kay Ambassador Manolo Lopez, pagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa ilang bahagi ng Japan. Kabilang na sa Fukushima kung nasaan ang nuclear power plant. 20 Pinoy seaman ang nakumpirma ng embahadang stranded sa isang hotel doon. Bagamat hindi makontak, tiniyak naman ni Lopez na ligtas sila. Bukas 24 oras ang embahada para sagutin ang mga email at tawag ng mga kababayan nating may mga kaanak dito. Ito ang unang balita mula sa Japan. Chino Gaston reporting. Sa gitna ng banta ng radiation leak sa Japan, tiniyak na ilang eksperto sa Pilipinas na walang dapat ikabahalang ating mga kababayan. Narito ang report ni Cedric Castillo. Matapos pumalya ang cooling system ng nuclear plant sa Fukushima, Japan, umakyat ang temperatura sa ilang reaktor nito at sumabog. Kinailangan ng plantang makapagpakawala ng init, kaya nagpasingaw ito ng usok o plume. Unang reaksyon ng ilang eksperto, nakakatakot ito di lang sa Japan, kundi sa mga kalapit bansa. Japan is supposed to be the most safety conscious country in the world when it comes to technology and nuclear power, and yet look what's happened, no? I think that should be a lesson to us. Pero matapos obserbahan ang nangyayari sa planta, tiniyak ng Department of Science and Technology at Philippine Nuclear Research Institute na walang dahilan para mangamba ang Pilipinas. The moment hindi naman masyadong malakas yung radiation na and eto nako-contain pa rin, it is within the reactor. Papuntang Dagat Pasipiko raw ang direksyon ng usok mula sa planta, at kung sakali mang sa Pilipinas ito magawi, masyado raw mababa ang level of contamination